Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, pag-uusapan naman natin ang basic ng QBO. So kung interested kayong malaman or kung interested kayong matutunan ang basic ng QBO, so isang feature lang yung pag-uusapan natin ngayon. Please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko. Basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Okay, so let's talk about banking naman dito sa QuickBooks Online. Pag clinic mo tong banking, meron tayo ditong 5 tab, which is yung banking, app transactions, rules, tags, and receipt. Itong mga tab na to ay depende kung anong klase ng access yung meron ka. Itong pinapakita ko sa inyo ngayon ay accountant tools. Ito yung accountant view, kaya ito yung nakikita nyo, okay? So, let's discuss first yung banking. Dito sa banking tab, makikita nyo dito lahat ng list ng bangko na meron yung client mo or yung mga bank na create mo sa QuickBooks Online. Pag clinic mo tong arrow down, kung ilan yung bangko na meron ka dito, yun yung makikita mo, okay? So, dito sa example natin, ang nakikita lang natin ay isa kasi yung Amex pa lang yung ina-upload na natin ng transactions, okay? So, dito rin sa banking tab, may makikita tayo dito ng 3 tab, for review, categorize, and excluded. Pag sinabi natin for review, ito yung mga transactions sa bank na ina-upload manually or na-import through bank feed dito sa QuickBooks Online. So, lahat ng for review, wala pang epekto sa ating balance sheet or sa profit and loss. Sila ay nandito pa, wala pa silang epekto kasi hindi pa natin sila nakakategorize sa tamang account category. Okay? Pag sinabi naman natin categorize, yung lahat ng nasa for review dati na nalagyan mo na ng category, na add mo, na transfer mo, or na-match mo, dito na yan magmo-move sa categorize. So, pag nasa categorize na, meron na yung epekto sa ating reports na balance sheet and profit and loss. Okay? Excluded naman, lahat naman ito ng mga transaction na dinelete mo. Pag excluded na, wala din itong epekto sa ating reports. Okay? So, unahin natin tong for review. Kung makikita mo, may nakalagay dito 118. Ibig sabihin ng number na yon, yun yung number of transactions na kailangan mo pang i-categorize, na kailangan mo lagyan ng category sa QuickBooks Online. Okay? So, ang pwede natin gawin dito, we can filter yung mga transactions dito sa for review by dates. So, pwede natin siyang i-all dates or i-customize natin, pwedeng today, yesterday, this week, this month, this quarter, or this year. Okay? So, kung gusto mong naka-customize, so pwede mo naman ilagay anong date ka mag-start, anong month ka matatapos, for example. Ayan, and then apply mo lang, and yun lang yung ipapakita sa'yo. Nung finilter natin, sabi, we couldn't find any transaction that match your search. Ibig sabihin, walang transaction na na-record nung date na yon, okay? Or, balik natin, all dates, apply, ayan, nakita na lahat. And then, pwede namang i-filter mo siya by category or by transaction na may naka-match or na-recognize ni QuickBooks, na-transferred, may rule na naka-apply, or merong missing payee or customer, or naka-unassign, okay? Or, we can also search by a description or check number dito. Let's say, sabihin natin, Zoom. Let's say kung meron, ha?
Ayan na. So, we couldn't find, let's say, Google. Ayan. So, lahat ng description na may Google, if i-filter ni QuickBooks. Alright. So, kung gusto mong i-clear, tanggalin mo lang yan. And that's it. We can also arrange or sort yung mga for review by date, by description, by payee, by category, by spent, or received. Okay? Ayan. Or we can also identify kung ano yung sinasuggest ni QuickBooks. So, sana marami kayong natutunan sa video na to. And kung meron kayong clarification, just let me know sa comment section and Kaji will try to answer that as soon as I can. Or kung mahirap i-explain sa comment, I'll try to make another video to explain everything. So, that's all for today. And I hope to see you sa next video ko. Bye!